Ito mga kajajar, mayroon tayong Epson L3158. Parang parehas din to ng mga L3156, L3150. Yan, kaya wala tayong video na to mga kajajar. Pinaparisit po ito ng may-ari kasi malayo siya, pinagawa rin. Ayan, tapos pinaparisit na rin kasi malayo po yung lugar nila. Kaya pinaparisit na rin, matagal na rin kung hindi na reset, marami na po silang na-print. Kaya ito mga kajajar, kung makikita nyo, hindi naman siya nagbubling, kaya pinaparisit pa rin. Dapat kasi malalaman natin reset to pag nagbubling to, itong dalawa. Tapos ang lalabas sa computer nyo, service required, yan yung mga lalabas doon mga kajajar. Kaya ito mga kajajar, check natin yung status mga kajajar, yung kung ilan na yung printout, maximum printout. Yan, double click natin yung receiver. Tapos, ito mga kajajar, gagamitin ko dito 3110 na receiver. Parehas lang po sila basta mga L31. 3150, 3156, 3158. Kaya ito mga kajajar, tapos select nyo yan. Pwede, ito hindi na mababago. Ito pwedeng baguhin mga kajajar. Pwede nyo ilagay yung 3150. Ayan. Okay nyo. Tapos, pupunta tayo sa waste ink pad counter. Ayan, tapos check nyo yan. Check natin kung ilan na yung maximum. Yan, kung makikita nyo mga kajajar, lapit natin ng konti. Ayan, kung makikita nyo 4,000 pa lang, pero ang max 6,000 plus. Tapos 63%. Kaya ang gagawin natin, pag nireset kasi, mababak to 0 to. Tapos ito 0 na rin. Kaya yung pinaparasit pa rin, kahit naka 4,000 naman daw siya, baka marami siyempre para hindi na daw ibalik. Kasi baka daw okay naman yung nagawa na yung mga sira niya, tapos magparasit naman, marami siya ipaprint, ibabalik na naman daw. Kaya ito, pinapakita namin sa inyo na i-reset na natin. Kaya ang sunod natin gagawin mga kajajar, nakita na natin 63%, ibabak to 0 natin. Ito na ulit, pipindutin natin to, tapos initialize na po para maback to 0. Ayan. Ayan, pagka na-click natin ito mga kajajar, magre-reset na siya. Ayan, pinapa-turn off na yung printer. Kaya ang gagawin natin, to-turn off nyo muna para mag-refresh siya. Ayan. Ayan, kung nakita nyo, turn off na, i-on na natin. Ayan, check na naman natin yung sa receiver kung talagang na back to 0 siya. Ayan, okay natin to. Ayan, tapos check natin ulit kung back to 0 na. Ayan, close natin muna to para makita nyo. Ayan, antayin ko lang mag-initialize yung printer. Ayan, okay na yung printer. Double check natin ulit to, double click. Tapos check natin siya ulit. Ayan. Tapos ayan. Check natin ulit. Check. Yan, kung nakita niyo mga kajajar, wala na yung 63 at yung 4,000 printout. Kaya yun, okay na yan, makakapag-reset na, makakapag-print na po kayo. Tandaan niyo po, ang indication po ng reset ay nagbo-blinking po ito. Ayan, nagbo-blink po ito. Tapos hindi po kayo makakapag-scan, hindi po kayo makakapag-xerox, photocopy, print, lahat-lahat po. Kaya ang lalabas po sa printer nyo, service required. Kaya yun, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Huwag niyo pong kalimutan mag-like sa ating video. Napakalaking tulong po yan dito sa video natin. Salamat po.